let's continue our discussion. Support na tayo, no? So, tatapusin natin yung persons and family relations, no? Dito sa video na to, no? So, support, parental authority, and then yung important, for me, pinaka-important to na ma-discuss ngayon kasi bagong law at for sure matatanong sa bar, no? Yung adoption, sa adoption, Administrative Adoption Act, no? Okay. So, support tayo. What does support comprise of? So, ito po, gusto ko lang i-point out yung mga important na mga phrases dito. So, nakalagay dyan, sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, and transportation in keeping with the financial capacity of the family. So, ibig mo sabihin, yung support, it is flexible. It depends on the financial capacity of the family. Depende po kung gaano kayaman o hindi gaano kayaman yung family to consider this thing, no, as support. Everything kasi eh. So sabihin natin, yung kotse sa iba, yung driver sa iba, support sa iba, hindi na siya support. Kasi it's not in keeping with the financial means of the family. Okay? So what is indispensable to a financially wealthy family may be dispensable to a financially poor family. So doon po sa financially wealthy na family, kung ang bodyguard, no, kailangan yan. That's included sa support. So the children, no, or the parents who are obliged to support must give security guards, no, ganyan, driver, kotse dun sa anak nila. Yun lang ang point ko po dito. So, same thing sa designer shirt. Baka ang designer brands sa financially wealthy na family, that is in keeping, di ba, with their financial capacity. Right? So it can be considered as support sa kanila kasi clothing. Pero sa financially poor family, hindi po siya support, no? Ano lang siya on top, no? Extra na siya. Education, ito pala isa kong gusto i-tackle, no? Grade school, preschool, grade school, high school, college, at saka post-grad. Attorney, yung bang support, hanggang kailan? Hanggang high school lang ba? Malamang hanggang high school. Obviously, hindi naman pwede bumaba sa high school, di ba? Ay, hindi natin kailangan tanongin pa kung ano yung grade school at saka preschool. Walang problema doon. Preschool, grade school, high school, college, postgrad. Okay. High school, okay. Kailangan mo suportahan ng anak mo hanggang makapag-high school. Paano pag college? Kailangan pa din. Paano po ang law school, med school, mga ganyan, MBA? Kailangan pa rin po ba? Yes. Comprise pa rin po sila ng support. No? Of course, hindi naman laging cargo ng magulang yan. No? Hindi naman cargo lagi ng magulang yan. Paano po nagkaasawa na? No? So, yung anak mo, hindi na dapat sumusuporta. Hindi na dapat humingi ng suporta sa'yo. Dapat humingi na siya ng suporta sa asawa niya. Pero pag wala pa, no, mag-isa pa lang siya, wala naman po sinabi dito na minor kasi. Makikita nyo nga sa support. Wala naman sinabing minor. Eh, no order of support. The descendants in the nearest degree, the ascendants in the nearest degree. Wala naman sinabi na minor o adult eh. So, ibig ko sabihin ko, what I'm trying to say is kahit na, halimbawa, nag-law school o nag-med school, kahit na adult ni anak natin, no, kasi lagpas-lagpas na yan, di ba? Baka nga matapos pag med school, nearing 30s eh. Pag law school, mga 25, 26. Diba? Despite that, kailangan po, bigyan pa rin natin yung anak natin ng pangmatrikula, allowance, and so on. Okay? Kasi sabi po dito, the education of the person, di ba, shall include schooling and training for some profession. Kaya nga po nilagay, even beyond the age of majority. O yan ang pinaka-important. Nilagay po dyan some profession. Hindi po nilimit, no? Kasi pag nakapag-kolehiyo ka na, ikaw na bahala pag nag-law school ka. Hindi po ganun. Okay? Pag sinabing some profession, kahit anong profession, even beyond the age of majority, until magkaroon nga ng asawa, kasi pag nagkaasawa, hindi na po siya ang talo na sila sa priority. Magsuportahan kayo mag-asawa. Okay. Pero ulitin natin, we go back to the top. Of course, it must be in keeping with the financial capacity of the family pa din. So yun lagi ang barometer, no? Yun ang parang measure lagi
kung kailan ba pwede pang i-demand sa magulang o hindi. Depende sa financial capacity. Okay? So ngayon, ano po ang implication nito, yung support na yan? Okay? Vowsy po yan. Kung paanohin natin, magandang topic to. Sabihin natin, gustong mag-aral pa ng bata. So mag-aral ng bata. Kaya nyo naman. Sabihin natin, kaya nyo naman, maluwag naman, 6 digits naman ang monthly income. Sabihin natin. No? Ngayon yung anak nyo, wala pang pamilya, no? Wala pang anak, wala pang asawa. Sabihin natin 21 years of age na. Mapa, gusto ko pang mag-law school. Hindi nyo pinayagan. Ayoko na. Magtrabaho ka mag-isa mo. Sabi ganun ng magulang. Okay? Bawsi ba yan? We can say yes. We can say yes. Kasi denial of support. See? Yun ang hirap, no? Kailangan, pag nag-anak tayo, ah, isipin din natin no, yung financial obligation na i-incur natin. Kasi nakalagay naman po, hindi na ako sa morality, no? Hindi naman ako morality guy, eh. Legal tayo, di ba? Sa legal, no? Siyempre, kung may trabaho ka na, tatrabaho ka na wherever, tama kung isipin mo nga naman, kung sa ano na lang naman, common sense lang. Kailangan, ikaw naman na magtustos, di ba, sa law school mo, di ba? O kung hindi kaya ng mahal na tuition fee, doon ka sa murang mas murang tuition fee na law school. Okay? Pero again, hindi iba po yung moral, iba yung legal. Sa legal po nakalagay, including his schooling or training for some profession even beyond the age of majority. Lagpas. Ala din pong sinabi ang law na pag nagtrabaho na anak, hindi na dapat suportahan ng magulang. O sabihin natin, hindi pa ganun kalaki ang sweldo ng anak. Kasi sabihin natin, starting pa lang, no? Mababa ang sweldo, siyempre magsisimula ka sa baba, no? Kailangan ba bigyan pa rin ng pera ng magulang? Yes, kailangan pa rin bigyan ng magulang. Okay? Kasi wala naman limit. Walang limit na sinabi dito. Walang limit. Ang magiging stop lang dyan, pag nagkaroon na ng asawa o anak, ang anak mo. Kasi nga pala nakalagay dito, the descendants in the nearest degree. So sabihin natin, ikaw, may magulang ka, may anak ka. Ang priority po dyan, una mo dapat kukuhanan ng suporte anak mo. Ano yung anak mo, pag wala, magulang mo. That's how it works. Yun naman nasabi ng law, di ba? When two or more persons are obliged to give support, the liability shall devolve upon the following persons in the order herein provided. Una sa spouse, descendant, so hingi ka sa anak mo, ascendant sa magulang mo, and then kapatid. And then kapatid. Okay? So tandaan nyo ha, sabihin natin, hindi ka pinayagang mag-aral. Hindi ka binigyan ng pampaaral. Vowsy po. I mean, kung sa technical na lang tayo. Next. Transpo, we get the point, sustenance, o nasa order of support na pala tayo. Okay, ito pala. Tanong ko. Sabihin natin, mayaman ang magulang ni A. Mayaman sila. No? May negosyo na. Malaki na yung negosyo. And so, si A nagkaroon ng asawa, si B. Maagang nagbuntis, sabihin natin. So, nagpakasal sila, nakabuntis pala, maagang nakabuntis. Pakasal sila 18. O may parental consent naman and so on. So, 18 na sila pareho. Okay. Ngayon, nung una, binibigyan ng magulang ni A ng allowance, si A at saka yung asawa niya. Kasi syempre, kawawa yung magiging apo, kung walang kakayanan, no? Later, kung biglang kinat off ng pamilya, ng magulang ni A yung suporta. Sabi nila, may anak ka na, kailangan tustusan mo ng sarili, anak mo, hindi laging humihingi ka sa amin. Hmm. Sabi ng magulang, A, sa kanya. Can A oblige, no, or demand from his parents to give him support na previously binibigay nila? Ang sagot po, no. Kasi yung pong binibigay ng magulang
ni A sa kanya, sa pamilya niya, voluntary support po yun. That is not legal support. Kasi kung ang legal support po, spouse. So siya dapat humingi sa asawa niya, sa kay wife niya. Doon siya kumuha ng support. Labas na po yung magulang niya sa pagsuporta sa kanya. Voluntary lang po yun. So it's like donation. Kung ayaw na kayong bigyan ng donation, hindi kayo pwede mag-demand. Okay? Kaya nalay ko dito, if the parents of Mr. A will give the money to him, that should be considered as donation na lang, not support. So parang voluntary support. It's like donation na. No? Okay. Okay na tayo dyan. Let's move to parental authority. Sa parental authority, ang normal na itatanong dito sa inyo, i-relate natin siya sa, by the way, after pala na ito, ano pala, hindi pa pala to last video kasi babalik pa tayo ng torts, ng medyo torts no, sa human relations. So, iba pala yung next video. No? So, after nito matapos, balik tayo ng human relations. Anyway, balik tayo ulit dito. Parental authority. No? Ang important po na tinatanong dito, yung correlation po ng anong tawag doon? Quasi-delict on vicarious liability. Yun. Correlation ng vicarious liability under the Civil Code at saka po yung liability as provided under the Family Code sa mga magulang over their children. Okay? That's the first question. The second question is, madalang substitute parental authority kasi understood na yun. Okay? Magulang na bago. Basically, substitute. No? Ang pangalawa pong tinatanong dito, yung special parental authority ng mga teacher. At yung pong special parental authority ng mga teacher, i-correlate po natin siya ulit sa vicarious liability under the Civil Code. So, dalawang correlation. So, ito pong parental authority, ang ibig ko lang po sabihin dito, ang usual na tanong po dito, correlation, i-correlate natin sa torts. Okay? Correlation po siya sa torts. Okay, sige. Tuloy tayo. Primary parental authority, magulang. Tandaan niyo po ang magulang, automatic po. No? Guardian siya over the person of their child and guardian din sila. Sila pala, hindi pala sila. Hindi pala siya. Guardian din sila over the property of their child without court appointment. Tandaan nyo. Automatic. Child star, maraming kinikita sa TV. Guardian po automatic yung magulang over their person and their property. Okay, without the need of any court appointment. Okay? Tandaan po natin yan. However, where the market value of the property or the annual income of the child exceeds 50,000 pesos, they shall furnish a bond not less than 10% of the value of the property or the annual income. Ito po ang tanong ko sa inyo. Ito po, paano siya may enforce? Hindi na lang kami, kung ina-administer ko lang naman yung property ng anak ko, halimbawa, lagay sa bank account, para ma-save niya, alam mo yun, para meron siyang pera pag tumanda na siya, ba't pa tayo makakailangan ng court? So, alam niyo po kung ano yung usual na pagdadaanan nito. Kapag gustong i-dispose ng magulang yung pagmamayari ng anak. Kasi pwede naman magmay-ari ang anak eh, di ba? Hindi porket bata, hindi pwedeng magkaroon ng property. Pwedeng magkaroon ng property. Di ba? Ah, sweldo. Diba? Property. Pwede naman siya magkaroon nun. Paano pag bibili po yung anak ng property, gagamitin yung pera niya? Ayan, papasok na tayo dito sa kailangan mo na ng court intervention. Sabihin natin, kumita ng 1 million pesos yung anak. O gustong bumili ng anak ng kotse. O gustong bumili ng magulang para sa anak, bilan siya ng kotse. Lakihan natin ng konti. No? Huwag palang 1 million. 2 million. Ayan. Bibili sila. No? Bibili sila ng, ano ba mabibili nun? Yung starting model ng Fortuner. Sabihin natin. Parang hindi top of the line na Fortuner. Makakabili na sila o bumili. Ngayon, yung pera, hindi pwede i-dispose ng magulang. Totoo lang, no? Legal lang tayo. Hindi pwede i-dispose ng magulang yan without court authority. Kasi property ng anak niya yun. So, kailangan mo mag-seek ng, mag-petition ka sa court para magkaroon ng authority to dispose the property of the child, yung pera. Kasi ko-convert mo eh. Di ba? From pera to kotse.
Eh, ang power po ng magulang dyan, power of administration lang. Wala. So, pag power of administration ka lang as the guardian of the property of your child, minor child, no? Administration ka lang, hindi pwedeng act of ownership. Pag sinabi mong act of ownership, disposal, alienation, conversion, like money to car, money to vehicle. So ngayon, mangangailangan ka ng court order. Hindi lang SPA ng anak mo. Paano mag-SPA anak mo? Incapacitated to act nga. Kailangan mo court order authorizing you as the parent to dispose the money or to buy the car for and on behalf of your minor child. O, ngayon, at saka po papasok to, eh, kailangan mag-furnish ka na ng bond. 10% pera nyo mismo mag-asawa. No? Kung magkano man yung annual income ng bata o magkano man yung property ng bata, 1 million, magka-furnish ka ng 100,000. 2 million, magka-furnish ka ng 200,000. You get the point? Ganun po. So ito, hindi siya pumapasok, no? Realistically, in real life, hindi siya papasok unless may kailangan talaga idulog yung magulang sa court. Kung kailangan siyang idulog, no? May kailangan silang idulog pala. Sila, hindi pala siya. Okay. Okay na to, no? Nabasa na lang yung mga yan. Yung mga parental authority. Okay, pag parental authority ng illegitimate child, alam naman natin, mother yan. Okay? So, ito pala, excuse me, ito pala isang maganda i-tackle. No? Hindi naman ito natatanong normally, pero maganda i-tackle to. So, pag illegitimate child, sino po ang may primary parental authority? Nanay. Kailan po magkakaroon ng parental authority ang tatay? Last order po siya. Last po siya sa order. No? So pag hindi po kaya ng nanay, o yung nanay patay na, sabihin natin, ang next po na magkakaroon ng parental authority, substitute parental authority over an illegitimate child is the surviving grandparent. Next, oldest brother or sister over 21 years of age unless unfit or disqualified. And last lang po, father, illegitimate father, if siya po ang actual custodian. If wala po dyan sa kahit siya, wala po yung tatay sa kahit ano po dyan, hindi po siya magkakaroon ng substitute parental authority over his child. Illegitimate child. Okay? So mas matimbang po, pag illegitimate ang bata, mas matimbang ang lola kumpara sa tatay. O pag legitimate child naman, it goes without saying na pantay, di ba? Joint parental authority yan. Parehong magulang. No? Next. Ayan. Takal natin dito yan. Ayan. Ito pala. Liability of persons with primary parental authority or substitute parental authority over the injuries caused by the child. So, ang context po nito, yung inaalagaan nilang bata, nakakos ng injury sa another person. Pwedeng bata, pwedeng matanda, pwedeng property, you get that. Okay. So, meron pong, hindi naman conflict dapat. Dapat correlation. Ba't ang conflict nilagay ko rito? Okay. Correlation ng family code and civil code. Tandaan nyo, if the child is a minor, family code tayo, minor yan eh. Diba? So, family code. If the child is at least 18 but below 21, Article 2180 of the Civil Code in relation to Article 236 of the Family Code. What do I mean by that? Ang tawag po dito, the deep pocket theory. The deep pocket theory. Lalagay ko na. Ba't po deep pocket? Kasi nilagay po dyan sa Article 236 kung titignan nyo, in-exceed po hanggang 21 years of age. Okay? So kahit po 19 anyos ni anak, nakatira pa rin sa poder ng magulang at itong bata na to na 19 years old, nanuntok ng kaklase, sabihin natin, o nanuntok ng kapitbahay, wag na pala muna ng kaklase, nanuntok ng kapitbahay is his parents. This child, is the child's parents liable? Yes, under Article 2180 in relation to 236. Kasi in-exceed dyan, no? Ngayon, pag 21 na yung bata, ba, wala na. Hindi ko pala nailagay dito. If the child, no, is already 21 years of age, no, or older,
the parents are not liable. Okay? The parents are liable. Okay? Ano po ang thesis natin? Ito na. Dapat pala ito. Naka tab 1, 2. Yan. So, breakdown. The child is a minor. Those exercising parental authority shall be civilly liable for the injuries caused by the minor children living in their company and under their parental authority. Okay. The child is not a minor. Ayan, no? The father and the mother are responsible for the damages caused by the minor child who live in their company. Ngayon, tandaan niyo po yung minor children na yan, hindi na yan controlling sa 2180. Kasi pag sinabi mong minor children, family code nga. So ano pong ibig lang sabihin nito? Kalimutan nyo na yung minor. Are responsible for the damages caused by their children who live in their company. Ngayon, ano po dapat yung edad nung children nila? Nothing in this code shall be construed to derogate. Ay, nailagay ko na pala ito yung deep pocket. Tanggalin ko na rito. Nothing in this code shall be construed to derogate from the duty, responsibility of parents, guardians for children, wards below 21 years old mentioned in Article 2180 of the Civil Code. So, in-extend. Di ba? Pag nag-18 hanggang below 21, liable pa din. Deep pocket theory. Okay? So, breakdown. If the child is a minor, use Article 221 of the Family Code. Ito. If the child is not a minor, his parents will be responsible until the child reaches 21 years of age. Okay? As provided under Article 2180 of the Family Code, the Civil Code, in relation to Article 236 of the Family Code. Special parental authority, my favorite topic, no? The school administrators, teachers, individuals, entity, institution engaged in childcare shall have special parental authority and responsibility over the minor child while under their supervision, instruction, or custody. Maganda itong topic. Yung pala, ang nabanggit kanina, no? Sabihin natin, uh, high school, no? Junior high. Nanuntok ng kaklase, yung isang kaklase. Nanuntok yung bata ng kaklase niya. Yung pala, mas malinaw. Nanuntok yung bata ng kaklase niya. O nagsuntukan sila, alam niyo naman yan, no? Usong-uso yung mga sunto-suntukan kasi siga. Di ba? Okay. Nagkaroon ng injuries pa kayong bata. Nabasag yung mukha ng isa, isa naman nabungi. Okay, so broken jaw, isa naman bungi. Is the school liable for their injuries kahit sila mismo nagsuntukan dyan? Yung bang advisor nila, liable? Yung bang principal, liable? Yes. All of them are liable. Ang tawag po dyan, joint tortfeasors po yan. Ang mangyayari dyan. All of them are solidarily liable to pay for the damages, for the injuries, no, that were caused to both children. Yung broken jaw, paano pagalingin yung broken jaw, sila ang kailangan magbayad dyan. Yung bungi, papalitan ng ipin yan, uh, veneers mo yan, no? Mas matindi pa nga sa veneers yan, mas mahal, no? Gagawa ka ng bagong ipin, bayad din ng school yun dapat. Administrators, teachers. So, alam niyo naman yan na pag solidary obligation, any one of the debtors, di ba? The creditor can demand, no, from any one of the debtors the entire obligation. Diba? The performance of the entire obligation. Hindi po kailangan one-third, one-third, one-third. So, pwede lang i-demand yung kabuuan na yan sa eskwelahan. At yung eskwelahan, siya po ang bahalang magparti-parti, no? Anyway, sige, mag-konting obligo na tayo. Sa solidary obligation,
Ano po ba ang pagkakaiba essentially ng solidary obligation sa joint obligation? Ganito lang kasimple yan. Nagkakaiba lang po ng sakit ng ulo. What do I mean by that? Pag kasi joint obligation yan, o joint debtors, masakit po ang ulo ng creditor. Kasi kung tatlong debtors mo, isa-isa mo pang sisingilin. Sa'yo, 300,000 lang. Sa'yo, 300,000 lang. Sa'yo, 300,000 lang. Tatlong paniningil. Okay? On the other hand, sa solidary debtor, ang sakit ng ulo nandun sa debtors. Kasi si creditor pwede niya i-claim yung kabuuan ng utang sa isa. At yung isa na yun, kung may pambayad siya, lalo na ang school, di ba? Kaya naman niyang bayaran yung 900,000, siya po ang magkakaroon ng sakit ng ulo yung school para singilin yung share nung kanyang mga co-debtors. Kunin ko yung 300 mo, principal, kunin ko yung 300 mo, teacher. Ganon. Okay? Yun ang hirap. Yun ang, hindi pala hirap. Yun ang distinction ng dalawa. Okay? Basically, nagpapasahan lang tayo ng burden. Pero at the end of the day po, hindi pwedeng yung school lang ang magbabayad ng lahat ng utang. Ay, di pala. Hindi pa lang gabayad. Hindi pwedeng yung school lang po ang sasalo ng burden nung kabuuan ng utang. The burden will still be one-third, one-third, one-third. Will still be equally distributed. Ang problem lang is yung sakit ng ulo in demanding the performance of the obligation. In demanding, or hindi pala, sakit ng ulo in paying, collecting the debt, the obligation. Iba pareho lang eh. Kasi kung one-third, 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 joint obligation yan, joint, nag-obligo na ako, pero sige, ganun din eh. Di ba? 300 sa'yo, 300 sa kanya, 300 sa kanya. Sa solidary, ganun din ang maging eventual result. 900 ang kukunin ko sa isa, pero tong isa na to, he can collect the share doon sa debt nung kanyang mga co-debtors. E di pag nakuha niya rin lahat yan, 300, 300, 300 din. See? Eh paano pag nagkaroon ng insolvency? O talagang sakit ng ulo, mag-iiba sa joint at saka sa solidary. Kasi pag joint yan, ang sakit ng ulo nasa creditor. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng pilitin na saluhin ng isang joint debtor yung insolvency ng isang joint debtor. So sino nga dyan? Yung creditor. On the other hand, the solidary obligation, solidary debtors, kukunin nung creditor yung 900,000 doon sa isang tao sa school. Pag insolvent yung principal, insolvent yung teacher, sino nga? Yung school. Okay? So it works. So dalawa po implication ng sakit ng ulo na yan. Sa pangongolekta at saka sa insolvency. Sana po ganun kasimple sanang di ba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple yung ano na yan, yung oblicon. Kaya parang ako din naman nung first year ako. Actually, even no fourth year ko lang talaga na iayos lahat. Parang ang hirap-hirap ng mga bagay. Parang ang hirap-hirap ng mga bagay. Kailan ko po napansin na hindi pala ganun kahirap? Nung pinipilit ko talaga yung sarili ko na i-apply yung law sa real life. How does this work in real life? Paano itong mangyayari sa totoong buhay? Nung inisip ko ganun, ang dali na pala. Ba't ba kailangan magbasa ako ng 500 cases to get this? Hindi ko kailangan gawin yun. Di ba? Yun lang naman po, no? Okay, so authority and responsibility shall apply to all authorized activities whether inside or outside the premises of the school, entity, or institution. Okay. So ito po, field trip, no? Basic. Authorized activities whether inside or outside the premises of the school. Ang context po talaga nito, ang covered talaga dito outside. Yan ang pinaka-important sa Article 218 na yan. Mapapansin nyo naman ito, nagbabasa kayo lagi and you try to apply things in real life. Mapapansin nyo kung ano talaga yung pwede paghugutan ng tanong. Matipredict niyan. Like ito, inside, ba't naman magkakaroon ng issue about inside? Ba't naman mayroon pang sentence about inside dito? Nilagay lang yan, syempre. Diba? Para masabing inside or outside. Malamang pag inside the school, liable ka talaga.
Ang talagang lalabasan ng tanong dito outside, paano pag nag-field trip sa zoo? O, nakagat yung bata nung ahas. Sino mga liable? Eh di yung zoo. Pero liable din yung school. Okay? Liability of persons with special parental. Okay, natakal ko na to. Tayo dito. Ito pala. Hindi ko pala natakal. I'm sorry. Natakal ko pa lang yung cusp pa lang. Yung ano pa lang. Toppings pa lang. Natatakil ko. Scenario. The student broke something in the museum that they visited during a field trip. Can the museum hold the school liable for the negligence of the student? Yes. Okay, anyway. Takil natin. If the student is a minor, Article 219 of the Family Code shall govern. Sabi 219. Ito. Nalito na. Ayan, 219. Okay? Okay, ayusin pala natin. Ang context po nitong 218, ito po, yung gagamitin nating provision kapag yung mismong bata nadapa, nagkasugat, and so on. Sasabihin natin, liable po yung school kasi nga may special parental authority sila dyan. Liable sila sa magulang. Ngayon, yung puntuan 9, ano po ang context? Pag po yung mismong bata may ginawang injuries, nag-cause ng injuries to another person. So, that is field trip nga, nakabasag ng ah, nakabasag ng vase, nakabasag ng statwa. Pwede bang eskwelahan na magbayad? Yes. No? Ano po basis? 219 at saka 2180 of the Civil Code. If the student is not a minor. Okay? Ay, wait. Ayusin pala natin. Sa 2180, depende pala. No? Depende kung anong klaseng institution. We will tackle this as we go along. So, pag ano po, kapag bata, no, under Article 21, 9, 219, no, those given the authority and responsibility under the preceding article shall be principally and solidarily liable for damages caused by the acts or omissions of the unemancipated minor. Okay? So, kaya ako sinasabi, solidarily liable. So, yung pong museum, pwedeng i-claim sa school, sa teacher, yung siyempre advisor yung nag-aano, 'di ba? Advisor nung class yung nag-aano, oversee ng kanyang mga estudyante, no? Pwedeng liable 'yun, pwede rin yung principal. Kasi administrator yung principal, di ba? Okay. Student who is not a minor. Napakasimple lang. Isipin nyo in real life. Ano ba ang estudyante na hindi na minor? Senior high. Di ba? 7 grade 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, ayusin natin to. Grade 12, student and onwards. Diba yan ang context niyan? Tama ba ako? Sabi natin, 7 nag-start. No? Actually, huwag natin ilagay kasi may mga bata pa lang maaga nagsisimula mag-aaral. No? 6 pa lang sila nag-aaral. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sila nung grade 6. 12, 13, 14, 15, 16. Yeah. 17 years old, grade 12. No? So, hindi rin pala siya hard and fast. Basta, college student na lang. College student, ang safe, talagang 18 na yan. No? Ang sabi po dito, sa Article 2180, iba. Okay? Kapag po college student na at nakabasag ng vase sa museum, sabihin natin, ang magiging liable lang po, vicarious liability yung teacher lang. Okay? Ngayon, paano pag vocational institution ka? No, yung trade, hindi ka hindi ka yung formal education, informal education ka, no? Heads of establishment of arts and trades ang magiging liable pag nakasira ng base ng museum yung kanilang apprentice. Okay? Amadora versus Court of Appeals, no? So, teacher, this means teacher of an academic institution like a university, college, or Montessori. So, pag po college student at nakasira ng base, yung college student, ang liable lang po dyan, yung teacher lang. Kapag yung apprentice, no, nakasira, yung head ng technical
or vocational institution. So, informal education naman to. Okay? So, in other words, the head of the university cannot be held liable for the damages caused by the pupils and students, na college students, as opposed po sa minor. Pag minor students yan, all of them are liable. All of them are liable. Okay? All. What about the liability of persons with special parental authority over injuries caused to the child? Subsidiary lang po. No, if the student is a minor, no? Article 21, ay wait. Ito na pala. Nalito na. Ito na yung natakil ko kanina. Ito yung caused by the student. Nakasira ng gamit sa museum. Ito namang isa, caused to the student. Yung mismong bata ang nasaktan. Ayan, the student was bitten by a snake in the zoo that they visited during a field trip. So if the student is a minor, this will govern 218. Dito po. Special parental authority. O, di lahat yan liable. Kapag hindi po minor yung student, 2176. No? So yung basic ng quasi-delict. No? Yeah, basics po ng quasi-delict. Tama ba? Yep, minor child. Yep, basics ng quasi-delict. So may negligence by school, you get the point kung ano man yung requisites ng quasi-delict, which you will tackle later on sa torts and damages. Okay. Ayan. This one. Atakil ko na to, itong 2014 bar question na to sa civil code persons. Whoever act and remission, nalagay ko rin pala dito, causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage to them. So the student may prove that the school was negligent in supervising the activity. Thus, no, it may be held liable for the injuries caused to the child or to the student. It may be held liable for the injuries, no, caused to the student who is already an adult. Who is an adult? Yan. Ayos tayo dyan. Okay, basahin nyo na lang to, suspension or termination of parental authority. Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. So ito po, mahaba yung law na to. Pinili ko lang dito yung mga important na pwedeng tanungin sa atin sa bar, no? Tanungin sa exams. Actually, yung po mga sa yung mga NACC, mga ganyan, I doubt dyan tayo matatanong kasi this is more of a remedial law topic, yung saan ba ipa-file, nilagay ko naman dito, paano mo i-declare yung bata as legally available for adoption. More on po siya, remedial, hindi po sa substantive. Kung isipin niyo po tandaan niyo, kung saan ipa-file, tama namang substantive law yan kasi the Congress enacts, di ba? The law providing for jurisdiction sa mga bodies, sa mga quasi-judicial agencies, sa court, except Supreme Court. Di ba? Basic yan sa Consti. Okay? That is defined by law. However, ano pa rin yan? Avenue pa din yan ng remedial law. Kasi court na yan eh. So may ipa-file, paano may ipa-file, and so on. So remedial law siya. Kung matatanong kayo sa civil law, ang mga tanungan sa inyo ganito, who may adopt? Okay. Kung isipin nyo, ang kailangan sa remedial law, yung technical, sa may ipa-file. Pag inisip nyo substantive law, civil law, ang isipin nyo dapat dyan, ano ang mga kailangan para makapag-adapt ako? Oh, yun. Iba sila. Okay, so ang tatanungin sa atin sa adoption, no? Dito sa civil law, sa persons, who may adopt, who may be adopted, yung mga yan, whose consent is needed for the adoption, no? What are the effects of adoption? Yan. Actually, yung pang last pala na yun ng prediction ko matatanong. What are the effects of adoption? Kasi may amendment na nangyari dyan. Anyway, sige, tackle natin itong who may adopt, who may be adopted, whose consent is necessary, at saka effect of adoption. Sa who may adopt, ang pwede pong paglabasan ng tanong dito, yung age difference at the exception to the age difference. Okay, that's the first thing. Next, na pwedeng paglabasan ng tanong dito, ito po, no, yung exception sa residency requirement for foreign nationals who are residents of the Philippines. Okay? Next na pwedeng itanong sa atin dito,
joint adoption ng spouses and the exceptions. So who may be adopted? Okay na to, basahin nyo na lang. Sa consent, napaka-important ito. We will tackle this and then yung effects of adoption. So dito po tayo sa who may adopt. Okay. So tandaan nyo, ito wala pong exception. Yep, wala pong exception. Dapat ang isang ang isang adoptive parent, o isang adopter, 25 years old. So sabihin natin, nabuntis ka nung 15 anyos ka pa lang, o di illegitimate child yung anak mo. Gusto mong, ibig ko sabihin sa mo, hindi ikaw I'm just saying, kunwari mo, okay? 15 anyos ka, no? 15. Nung nag-18 ka na, syempre gusto mong i-upgrade yung status ng anak mo, di ba? From illegitimate child, gusto mo, ka-level niya na yung legitimate child. So, i-adapt mo. Okay? Ang problema lang, 18 ka pa lang. Diba? So, kailangan mag-intay ka pa ng 7 taon bago ka makapag-start ng administrative adoption. 25 ka dapat. No exceptions yan. Under the Administrative Adoption Act. Okay? So, intay ka pa 7 taon. So, yung anak mo, so 15 ka naging nanay, pag in-adopt mo yung anak mo, 10 years old siya, 25 ka. Pwede ka na mag-start nun. O ngayon, yung 16 year, kaya kasi sinabing 15, yung 16 years difference requirement, kailangan ba hindi senaryo? Hindi. Kasi ang general rule nga po, kailangan meron dig 16 year age difference yung adoptee at saka adopter. So dalawa po edad na tinitingnan natin, benching ko at saka 16-year age difference. Yung benching ko, hard. Okay, wala pong exceptions yan. Okay, yung 16, meron ba? Yes. May 3 exceptions. Dalawa pala, I'm sorry. Yeah. When the adopter is the biological parent of the adoptee or is the spouse of the adoptee's parent. Okay? So, sabihin natin, no? 15 years old siya naging nanay. O gusto niyo i-adopt yung anak niya ng 25 na siya, 15 years lang ang difference nila. 25 na siya, pwede na siyang mag-adopt. Tapos 15 years lang yung age gap nila ng anak niya, okay lang kasi siya po yung biological parent nung a-adoptin niya. That's fine. Okay, next, the spouse of the adoptee's parent. Sabihin natin, um, ayun, ibahin naman natin. Sabihin natin, ito gawin natin mas absurd. Sabihin natin, illegitimate, si A, nagkakaroon siya ng anak, gawin ko na nga ng example. Ayan, examples. Miss A, no, is a 15-year-old, is a 15-year-old mother. She has a son, no? So, unang tanong is, when can she file a petition for adoption? When she turns 25 years old. Can she adopt, no, her son, an illegitimate son? Can she adopt her son, no, despite uh, the 15 year, despite their 15 years difference? Yes, no, because the 16-year difference, no, requirement is only necessary if is not necessary, not only necessary, is not necessary if the adopter is the biological parent of the adoptee. Yeah. Next, Mr. A is a 50-year-old father. Okay. He has an illegitimate son who is 25 years old. Who is 25 years old. Mr. Later, no, Mr. A married, no,
a woman who is also 25 years old. Tanong, can Mr. A's wife adopt the illegitimate son of Mr. A? Yes, because she is already 25 years old. Tandaan niyo po. Now, next. Can she adopt Mr. A's son despite, no? Uh, despite being, no? Despite being of the same age? Yes, because the 16 years ulit. It's not necessary if ano ba? If the adopter is the spouse of the adoptee's parent. See? Dapat pala dito A. Sometimes magandang gawin yung mga ganyang example yung absurd. Just so we can make sense of things. Diba? We need to push the button talaga. We need to push the parang envelope. Tama ba yun? Push the envelope. Push it to the limit pala. We can push it to the limit. How does this work legally? Ayan. So, can Mr. A's wife adopt the legitimate son of Mr. A? Yes! Kasi already 25 na siya. Diba? O ngayon, can she choose not to adopt? Pwede rin. Why? Kasi Mr. A will just adopt his biological child. However, last question, sige nga, isa pa. Two more questions. Gusto ko kasi talaga yung ganito eh. Can Mr. A's wife choose not to adopt the illegitimate child, illegitimate son? Kasi weird, no? Mr. A, yes. Dito papasok yan. Because Mr. A merely sought, no? Merely, can Mr. A, di pala, can Mr. A adopt his illegitimate son without, no, his wife, without jointly adopting him with his wife? So, yeah. Yes, no? Because a spouse, no, can adopt uh, because spouses, no, must jointly adopt unless, no, one spouse seeks to adopt his own biological child. Like in this case, illegitimate child niya. However, the wife must consent to the adoption. Napag-correlate ko na lahat, di ba? Kaya nga dapat ganyan, no? Ito yan, no? One who seeks to adopt, ay, ito. If one seeks to adopt his own illegitimate child, provided that the other spouse has signified consent thereto. Di ba? So, spouses shall jointly adopt except if si father, i-adopt niya yung kanyang illegitimate child. Like itong anak niya, 25 years of age. Pero dapat yung kanyang bagong asawa mag-consent. Okay, so, ayan, tatlong questions. See? That's how it works. The legal guardian. Okay? Okay na yan. Foster child award. Philippine government officials. Okay, ito. Foreign nationals who are permanent or habitual residents for at least 5 years possessing the same qualifications. So, ibig sabihin po ng for at least 5 years prior to the filing of the petition. Dapat 5 taon na sila nakatira sa Philippines bago sila mag-file ng petition. Foreign nationals. What? Attorney, paano kung yung foreign national, permanent resident abroad, no? Na-visit na lang sa Philippines, ngayon gusto na mag-adapt, no? Parang Hollywood actors and actresses. O napunta ng Philippines, gusto na mag-adapt ng Asian child. O, yan. Na permanent resident sila ng California, sabihin natin ng US. Hindi po sila pwedeng hindi po i-process. Hindi itong
domestic adoption act na to. Wala, inter-country pa din po. Wait, hindi pala. Mali. Yung process po, ah, patadaanin pa rin po sa NACC. No? Ano ba yung NACC? Yung National Authority for Childcare, if I remember correctly. Doon pa rin po dadaan. No? Hindi ko na nailagay dito. No? Doon pa rin po, NACC dadaan pa rin doon. Kasi yung ECAP, yung Inter-Country Adoption Board, minerge na po siya doon sa NACC, National Authority for Childcare. Pero po, hindi pa naman po kasi na-repeal yung Inter-Country Adoption Act. Hindi pa po siya repealed. Unlike po yung Domestic Adoption Act natin, yung dati natin binabasa, ano, yung mga uh, maunang law students dyan, no? Domestic Adoption Act tayo, di ba yun completely repealed na po yun? Pag sinabing repealed, wala na. Okay? Yung pong Inter-Country Adoption Act, amended lang po. No? So, ibig sabihin, may ibang mga features, may mga ibang mga provisions sa Inter-Country Adoption Act na hindi na po effective kasi in-amend na nitong itong Administrative Adoption Act na to. However, that law is still effective. Example nga po, paano pag yung foreign national, taga-ibang bansa, gusto mag-adapt ng Pilipino na bata, o hindi po dito papasok yan kasi dapat dito yung foreign national, na-circle ba ko na, no? Foreign national must be a permanent resident of the Philippines at least 5 years possessing the same qualifications. So pag taga-ibang bansa siya, or, ayun, wala na palang kung foreign national siya, taga-ibang bansa, inter-country adoption. Okay? Sana po get natin. No? O ngayon, attorney, paano pag foreign national, 2 years, resident siya sa Philippines? Hindi siya sa Inter-Country Adoption Act kasi Inter-Country Adoption Act po, kailangan the foreigner must be permanently residing abroad. E paano pag yung foreign national taga-Philippines, 2 years pa lang? Oh, basically, nagitna siya. Hindi siya papasok sa Inter-Country Adoption Act kasi hindi naman siya taga doon sa ibang bansa. Hindi rin siya papasok sa who may adopt dito sa Administrative Adoption Act kasi nga 5 years ang kailangan. Ano ang remedy niya? Wala tayong choice. Maghintay ka pa ng 3 taon. Kasi nasa gitna ka, you are not qualified in either scenario. Kung gusto mo, bumalik ka na ng US. Kung saan ka man, ano man yung nationality mo, balik ka doon. Doon ka muna tumira. O resident ka na ron, mag-adapt ka na. O hindi ka makapag-intay ng 3 years. Pero if you want to qualify here, sa law natin na to na bago, kailangan 5 taon. Okay? Another, ano dyan is magpa-naturalize ka ng Filipino. Pero, nasa gitna ka kasi, no? So, you need to choose one or the other. Diba? Wala pong, parang walang nagkikater pag 2 years, 3 years. No? Okay. Ang isang lusot dyan, ito sa exemption. Para sa exemption. The requirements of residency may be waived for the following. No? Ito pa pala isang remedy. Sabihin natin, foreigner ka. Ayan ha. Sabihin ko lahat ng remedy mo. Diba? Baka mas malinaw. O foreigner ka, you're in the Philippines na residing ka na dito, permanently residing ka na dito, 2 years. So, general rule, hindi ka papasok dito. Kasi nga, 5 years ang kailangan. So, ang unang remedy, kung gusto mo mag-adapt na adapt ka na ng bata, magpa-resident ka na ng ibang bansa ulit. And then, magpa-intercountry adoption act ka. That's the first remedy. The second remedy is, second, third, fourth, ito po. Second remedy pala, hintayin mo yung 5 years. Hintayin mo yung 5 years, mag-adapt ka na. That's the second remedy. The third, the fourth, and the fifth, ito. Hindi naman siya remedy, pero mga exception siya. So, the requirements of residency may be waived for the following. A former Filipino citizen habitually residing in the Philippines who seeks to adopt a relative within fourth civil degree of consanguinity or affinity. So, dati kang Pinoy, naging naturalized American citizen ka, umuwi ka na ng Philippines, gusto mo mag-adapt ng pamangkin. No? Nagkonsulta na sa akin ganyan dati, no? Canadian citizen. Kaya lang, hindi pa rin siya habitually residing in the Philippines. Eh. Patalon-talon pa din. Minsan sa Canada, minsan sa Philippines. So matagal siya sa Canada ang natira. So we can honestly say na Canadian resident pa din siya. So hindi siya pwedeng mag-administrative adoption act. Inter-country adoption act yun. At ganun din eh. I-adapt din niya mga pamangkin niya eh. Within the fourth civil degree din eh. Kasi anak nung
anak nung kapatid, kapatid niya na namatay. Pwede niyang i-adapt yun sana, no? Under this, mas madali pag itong Administrative Adoption Act kasi sa Philippines lang. Wala. Nakatira pa rin siya sa Canada, so di siya papasok dito. Kasi papasok, intercountry siya. Next, one who seeks to adopt the legitimate child of the Filipinos. Kasi yan ang isa mo pang remedy. Pang-apat, pag-asawa ka ng Pinay o Pinoy. Hindi mo na kailangan ng residency requirement kasi yung ah, legitimate child nung asawa mo, pwede mong i-adopt. Aakuin mo basically. Next, one who is married to a Filipino spouse and seeks to adopt jointly. So sabay silang mag-adopt with the spouse, a relative within the fourth civil degree of the Filipino spouse. No? May pamangkin, si Pinay. Sabihin natin, yung husband, yung foreigner. Ga-adapt tayo ng bata. Gusto natin ng bata. O yung pamangkin na lang i-adapt natin. Hindi mo na kailangan ng residency requirement. Kahit nga taga-ano ka pa dito katitira mo pa lang sa Philippines. No, tama naman. Actually, hindi nga. The requirements of residency may be waived. Kahit na taga-ibang bansa ka. Kahit taga-ibang bansa ka. Kahit taga-ibang bansa kayo pareho. Pinay yung babae, sabihin natin, ano pa lang, immigrant pa lang, hindi pa siya American citizen. Pinay siya, yung lalaki, Amerikano. Sabi nung Pinay, gusto kong mag-adapt tayo ng bata, ipamangkin ko adapt natin. Tanong, ibang foreign national, Inter-Country Adoption Act pa ba? Hindi na po. Ayan na, dito. The requirements of residency, hindi na kailangan. 5 years, 3 years, 2 years, 1 year, hindi na kailangan. Basta mag-a-adapt sila jointly ng Filipina spouse. At i-adapt nila pamangkin. Pag mag-a-adapt sila, marami ng pasikot-sikot. No? Paano pag i-adapt nila? Gusto nila yung galing sa ah, Boys Town o galing sa Bahay Ampunan. Back to square one na naman tayo. Inter-country adoption act ka dyan. Diba? So, you get the point. No? Lalaro-laroin natin. No? So, paano natin papasimplihin yan? No? Uh, let's think of it as remedies. Let's think of it as situations na titingnan nyo na lang yung limang situations na yun when you check the facts. Sabihin natin, may foreign national na gusto mag-adapt, una niyang titingnan, ilang taon na ba sa Philippines? O pag, una muna niya palang titingnan, residente ba siya ng Philippines? Pag di siya residente ng Philippines, Inter-Country Adoption Act tayo. Okay. Paano pag, naget ko na. Okay. Inter-Country Adoption Act, di ba? Ito po pwede din. No? So, ulitin natin. Foreign national ka, taga-ibang bansa. Ganon, di ka taga-Philippines. May tatlo kang kailangan tingnan. Pwede Inter-Country Adoption Act, pwede itong pangalawa na to, one who seeks to adopt the legitimate child of the Filipino spouse. Wala naman sinabi, the requirement of residency may be waived. Okay? Or, itong pangatlo. Okay. O paano kapag foreign national ka and you are residing in the Philippines? Una natin na foreign national not residing in the Philippines sa Inter-Country Adoption Act, yung pangalawa, yung pangatlo. Paano pag foreign national residing in the Philippines? Una mo tingnan, gano'n na ba katagal sa Philippines? That's the first thing that you have to check. 5 taon na ba? Pwede na yan. Paano po pag less than 5 years? Tingnan nyo itong tatlo na to. Okay? Tingnan nyo itong tatlo na to. No? Former Filipino citizen, habitually residing in the Philippines kahit na 6 months pa lang yan, 3 months. Pag inadapt niya yung pamangkin niya, okay na. And so on and so forth. So pag hindi po pasok na pasok dito sa mga exceptions na to, wala tayo. Hindi eligible yan. Kasi kung hindi ka makalimang taon, tapos residing ka in the Philippines, pero wala ka sa tatlong instances na to, hindi ka pa pwede mag-adapt. Mag-intay ka ng 5 years. We get the point there. Okay? Ang ano lang kasi masyado nang magulo pag ginawa pa ng exception, no? Masyadong marami. Tandaan nyo, pag intercountry, so note na lang mo.
if the foreign national no, is permanently ay pangit po, permanently residing abroad, he must uh, ano ba? The Inter-Country Adoption Act will apply. Yun na lang. Masyado nang complicated. However, the second no, and the third no, exception can still apply as no, they do not as they allow the foreign national to adopt no, in the Philippines without regardless of the residency of the foreign national. Yun lang ang point ko. Right? So if the foreign spouse is residing in the Philippines, check nyo lang to. Be faithful dito sa ayan, sa lineup na to. So tingnan nyo muna, pag resident sa Philippines, 5 years. Pag wala doon, tingnan nyo sa tatlo na to. Ayun pala, medyo napaka-clear up ko na using this note. O, pag foreign national permanently residing abroad, Inter-Country Adoption Act. Pero itong second at saka third, pwede pa rin mag-apply sa kanya kasi nga, as they allow the foreign national to adopt in the Philippines regardless of the residency of the foreign national. Spouses shall jointly adopt except in the following cases. If one speaks to, if one speaks, if one spouse seeks to adopt the legitimate child of the other, malamang. Ba't ka magda-joint adoption? Eh, yung asawa mo nga legitimate child na yun eh. What's the purpose of joint adoption? Illegitimate child na nga. Di ba? The best status na nga yun. Next, if one spouse, ito natakal natin, seeks to adopt his own legitimate child provided that the other spouse has signified consent thereto. Alam nyo anong context nito? Totoo lang. Pagkabit, sabihin natin, si husband, si wife, o si husband nagkaroon ng anak sa labas. O si husband gustong i-adapt yung yung anak niya sa labas para maging kalibel ng mga anak niya sa marriage niya. Tanong, ano ang remedy ni legal wife? Huwag siya mag-consent para void yung no, void yung adoption. E pag nag-consent siya, wala tayong magagawa. Label na lahat 'yan. Okay? If the spouses are legally separated from each other, natakal ko na ito previously sa legal separation. Who may be adopted, pakibasa na lang. Hindi po dito masyado lumalabas yung tanong. Kasi kung makikita nyo po sa dami nito, 1, 2, 8, parang anyone can be adopted eh. Lahat naman ng senaryo, a relative of the adopter. A child who had been issued a CDCLA. Kasi kung batang, yung bata sa gilid ng kalsada, o batang neglected, nanlilimos, o di padala mo sa DSWD, pa-declare mo as legally available for adoption, and so on. Proseso din natin kailangan malaman yan, no? So, hindi naman na siya for exam. O di, adopt mo na pagkatapos. You get the point. Whose consent is necessary to the adoption? The adoptee, 10 years or older. No? And this applies po, biological child man yan o hindi. Kailangan ng consent niya. Okay? Kasi baka di niya like yung biological parent niya. Hindi natin pwede ipilit. Hanggang illegitimate na lang tayo. Ayaw na kitang tumaas pa level natin. Kasi pag tumaas po ang level niyan, magiging legitimate parent yun. So sa wills and succession po, tataas ang share. Di ba? Ng magulang. Kailangan ng consent niya. The biological parents of the child, no? If known. Okay? Except in the case of a Filipino of legal age, prior to the adoption, said person has been consistently considered and treated as their own child by the adopters for at least 3 years. Okay. The legitimate and adopted children, very important, 10 years of age or over. So lahat po dapat itong mga anak nung husband, sabihin natin, nagkaanak nga sa labas, gusto niyang i-adopt yung illegitimate child niya. So ano sino, ganun lang pala. Husband, wife, may anak ko sa labas, gusto ni husband na i-adopt yung illegitimate child niya para maging ka-level ng mga legitimate child niya. Sino po ang mga kailangan mag-consent dito? Unang-una, yung bata, yung illegitimate child. If 10 years of age, sabihin natin 15 anyos na lahat. 15, 15, 16, 17, 18. O yan, lahat ng anak niya. 15 yung illegitimate, 16, 17, 18 legitimate. Who must consent? The adoptee. 15 na eh. Next, the biological parents of the child. Sino po yun? Yung kabit. Kailangan mag-consent din yung kabit. Biological parent yun eh. If known, malamang kilala niya yun.
Inanakan niya eh. Okay? Next, the legitimate children. O, 10 years of age or over yun. 16, 17, 18 eh. Kailangan mag-consent din yun. Okay na to, the illegitimate children. Wala naman sa facts. And lastly, the spouse. So, si legal wife. How many consents? How many persons must consent? One, legitimate child. Two, yung naanakan, yung kabit. 3, 4, 5, yung legitimate children, 16, 17, 18. 6, 6 people must consent. Pag wala po isang consent, void. Okay? Void. Void adoption. Okay? The spouse. O ngayon, paano pag marami siyang anak sa labas? Kailangan makikunin consent dun. If the illegitimate child is living with the adopter. Okay? So sabihin natin, may tatlong legitimate child, 16, 17, 18. Yung 19 illegitimate child, nakatira sa kanya, kay father. Kailangan mag-consent din yun. So, 7 people must consent. Kung wala lahat yun, void ang adoption. Okay. Kasi napaka-important po niyan. Kasi yung wills and succession talaga, yung successional rights, mababago. Di ba? Mababago. Lalaki yung dun sa i-adapt. Okay. So, ito po tayo pinaka-important. Effects of adoption. Pinakababa muna tayo. Sa succession, tandaan nyo, yung pong biological parents at saka yung child, wala na pong legitimate. Pero pwede pa rin silang maging heir. Pero voluntary heir na lang. Ayan, no? If the adoptees and their biological parents have left a will, the law on testamentary succession shall govern. Ano po ibig sabihin nito? Hindi pwede kang maging divisee, legatee, voluntary heir. Pero hindi na po legal heir. Kasi severed na po yung relationship between the adoptee and his biological parents. Okay, wala na yun. So, sino po ang magkakaroon ng legal? Sino po ang magkakaroon ng legitimate? O the adopter sa ka-adoptee, reciprocal rights of succession without distinction from legitimate relations. So, pareho sila ng share as legitimate children. Next, parental authority. Uh, by the way, wala pala dito, no? Natakal ko siya sa surname. Diba? Inadopt nung tata yung anak niya. Pwede bang i-retain nung adopted child yung surname ng nanay niya as middle name? Yes. Kasi nga daw sabi, wala namang law prohibiting this. Alala niyo yun, di ba? So sabihin natin, ang apelyido ng nanay, Reyes. Ang apelyido ng tatay, De La Cruz. Okay. Tapos, illegitimate child yung bata, later on, inadopt ng tatay yung bata. So, ang pangalan niya, Juan De La Cruz, ng bata. Pwede bang ilagay niya yung Juan Reyes De La Cruz? Pwede. Kasi no law is prohibiting this naman. Kung ayaw naman niya ilagay din yung Reyes, okay lang din. It's his choice. Diba? Kasi nga, kung isipin nyo, technically speaking nga, severed na po yung relationship ng bata doon sa nanay niya. Kasi, nasabi ko na rin to before, iba po yung relationship nung tatay as the illegitimate father at saka yung tatay as the adoptive parent. Ibang personalities po yun. Okay? So sabihin natin ulit, si Juan, anak siya ni Pedro at saka ni Maria, illegitimate child siya. Later on, inadopt siya ni Pedro. Iba po yung personality ni Pedro nung siya ay illegitimate father pa lang at ngayon na adoptive father na siya. Kasi yung pong relationship nila as illegitimate child and illegitimate father, severed na po yun. Same way na severed na rin yung relationship ni illegitimate mom at saka ni illegitimate child. Ang bago na pong relationship ngayon, si adoptive parent at saka si adoptive child o adopted child. So, ibang personalities. Okay. Pero again, pwede pa rin niya gamitin yung middle name niya. Pwede pa rin niya gamitin yung surname ng mother niya as middle name kasi wala naman nagpo-prohibit dito. O ngayon, attorney, paano pag yung nanay? Maraming ari-arian. Meron bang legitim? Yung bata, si Juan, walang legitim kasi nga nakalagay na dito. 'Di ba? Ayan, nakalagay naman dyan eh. So, biological parents, sa severed na ngayong relationship, kung gusto pamanahan ni nanay yung biological son niya, si Juan, kailangan i-voluntary heir niya o i-legatee niya or i-devise niya. Pag hindi niya ginawa yun, zero.
Zero yun. Kasi severed na yung relationship. Okay? Parental authority, okay na yan. Malamang yung adoptive parent, yung adopter, I'm sorry, to legitimacy. Ito bang pinaka-important. Tandaan nyo to ha. Please, huwag nyo kakalimutan to. Kasi nung nag-aaral pa ako, nung nasa law school pa ako, ang sabi po doon, ang relationship ng adopted child at saka adoptive parent, strictly personal. Ibig kong sabihin nun, kapag inadapt ang isang bata, yung relasyon nila hanggang doon lang sa nag-adapt sa kanya. So yung pong lolo, hindi niya apo yung inadapt. Yung lolo, hindi niya stranger sa kanya yung batang inadapt ng anak niya. So tatlo yan, lolo, tatay, yung adopted child. Tatay at adopted child lang. Si lolo, labas niya sa usapan nyo. So si lolo talaga, he can honestly say, hindi ko kamag-anak yan. He can do that. Okay? Walang problema. Yun po yung dati. Tingnan niyo po yung bago. The legitimate filiation that is created between the adopter and the adoptee shall be extended to the adopter's parents, the adopter's legitimate siblings, and legitimate descendants. Okay? Tandaan nyo. Tandaan nyo. That adopter is also given the right to choose that name by which the child is to be known consistent with the best interest of the child. Paano pag later on nga gusto ng bata ilagay yung middle name ng nanay niya? Pwede. Ayaw ng tatay niya na ilagay yung middle name ng nanay niya, pero nung naging adult na yung bata, gusto niya ilagay yung middle name ilagay yung apelyido ng nanay niya as middle name niya. Pwede ba siyang pigilan? Hindi. Pwede. 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 Pwede magpa-change of name. Okay. The legitimate, to, doon tayo sa legitimate filiation ulit. So, ulitin natin, no? Dati, ang lolo, pwede niya sabihin na hindi niya apo yun. Pero ngayon, hindi na pwede. Okay? Hindi na pwede. Kapag inadapt yan ng anak mo, automatic, apo mo yan, basically. Wala kang magagawa. Talagay eh. Diba? Same thing po sa adopters, legitimate siblings. Sa mga legitimate na brothers and sisters mo mag-adapt, pamangkin mo na yan, basically. So ano po yung next is end legitimate descendants. So sabihin natin may mga legitimate children, si adopter. O, kapatid nyo na rin yan. Hindi nyo pwedeng sabihin hindi nyo kapatid yan. O, it goes without saying na pag illegitimate siblings at saka illegitimate descendants, hindi po nag extend Hindi po nag extend sa kanila. Di ba? Kasi legitimate nga nakasulat eh. And hindi po siya nag extend sa lolo sa tuhod. So, sabihin natin, si adopter, may lolo siya. O yung lolo ba niya na yun, kailangan i-acknowledge yung inadopt niya na apo niya sa tuhod? Hindi po. Kasi sabi rito, adopter's parents lang. Okay? So hanggang lolo lang tayo. Lolo sa tuhod, hindi na. Okay? So sana get niyo po. Ano po implication nito? Sa succession din. Illegitimate filiation na pala eh. Di pag si lolo namatay, di ba, pwedeng maging right, magkaroon ng right of representation yung adopted child. Sabihin natin na predeceased ni tatay, si lolo. Tapos later on si lolo namatay. Can the apo represent the adopter in the estate of the lolo? Yes. Nakalagay, extended eh. Get niyo po ba? Basically, lolo, tatay, apo. Namatay si tatay muna. After 5 years, namatay si lolo. Ito bang si apo pwedeng i-represent yung share ni tatay sa estate ni lolo? Yes. Kasi it extends. Sana po get natin. Okay. Simulated Birth Rectification Act. I'm not sure kung matatanong kayo dito. No? Basta ano lang po ito, no? Ano yung ito pong sa intercountry na tackle ko na. So, okay na to. Ayun, no? Permanently residing abroad. Makibasa na lang po. No? Filipino or alien residing abroad. Okay. Dito tayo sa Simulated Birth Rectification Act. Ito po, chance po ito para yung chance ito parang yung mga nag-simulate ng birth before the effectivity of this act hindi po maging criminally, civilly, or administratively liable. Yung mga simulation of birth na nangyari after the effectivity of this act, criminal pa din po. Okay. So, inonote ko pala dito, no? RA 1, RA
number 11222 took effect on, let me check that, March 20, ay, March 29, 2019. Okay, so yung mga simulation of childbirth nung pandemic and so on, criminal liability po yan. Okay? Pero yung simulation of, actually, ganito nga eh. Kung di mo mamadali ng, anyway, that's besides the point, criminal law na pala. Di ko na nasabihin. Okay. Ah, okay. Basta hindi po siya simulation of child, hindi po siya magiging criminally liable if the simulation of childbirth happened before March 29, 2019. Provided na una, yun nga, nag-simulate ka ng childbirth before itong date na to and i-follow natin yung mga ibang mga requisites dito. The simulation of birth was made for the best interest of the child. Ano po context niyan? Kapag sinimulate mo yung birth ng bata para i-traffic yung bata, hindi ka pwedeng pumasok dito. Yun ang ibig sabihin niyan. Yun ang context. Next, isang context. May iba pang mga context, syempre. Next, and that the child has been consistently considered and treated by such person as his or her own daughter. Okay, or son. Next is, nag-file po ng petition for adoption, administrative na po, di ba? Nakalagay naman sa bagong law natin, nag-file siya ng petition for adoption within 10 years from the effectivity of this act and, o yun, yun lang pala. So ano-ano ang mga requisites? Apat. Dapat nag-simulate ka ng childbirth before March 29, 2019. Pangalawa, yung simulation of birth, ginawa mo for the best interest of the child. Pangatlo, consistently considered and treated po yung bata as anak mo. At pang-apat, nag-file ka ng petition for adoption hanggang 2029. Diba? Within 2029. Kasi within 10 years from the effectivity of this act, March 29, 2019, naging effective. O de, hanggang 2029, no? Pag na-comply mo lahat yun, hindi ka criminally, civilly, administratively liable. Otherwise, liable pa din for the simulation of birth. Maraming kasi ano to eh. Marami siyang sangay. Related to sa ano, related to sa falsification, related to sa kidnapping, 'di ba? Minor 'yan eh. Related to sa trafficking. Kaya hindi naman feel ko naman hindi kayo matatalong dito. Pero ito na lang, watch out na lang to. Yan. Paano pa nag-simulate ng birth after, watch out for the date, March 30, 2019. Liable. Okay, kasi before ang nakalagay, prior to the effectivity of this act. Okay? We get the point. Sige. Next video natin, no, hindi pa pala last to, human relations.